only Oheb. Is this the hero? Para sa akin, personally, bilang isang marksman, prayo talaga ngayon ang Claude at ang 1-1. At mayroon na ng mga certain cops na pasok ang Beatrix. Ikaw din, alam ko, Brigida, nagbe-Beatrix ka. Pero kailangan mag-snowball nito. Oo, kailangan. So, ang mga Beatrix na naaalalayan ay hindi malayong matamo ang gusto nilang paroonan. At ito yung sitwasyon nga na pwede nating makita in action na ma-activate si the Filipino sniper sa alalay ng kanyang mga kasama. Though, ang tricky ngayon at ang tinitignan din nating lahat kung paano lalaroin ni Flap TZ at guguluhin ang blacklist with this glue na talagang mukhang pansagot nila sa Estes o sa dikit-dikit na laro ang gusto nilang gawin. Oy, tsaka guys, take notice ha, hindi siguro natin napansin as much, pero kinuha na ni Sensui yung Fredrin. Yun yung isa sa mga heroes na talagang nagbigay sa kanila ng problema right from the start. Yes. Cal TZ is very comfortable with just unleashing yung Appraiser's Wrath and the Retribution combo. So ngayon na medyo may halo na siya, there is a very good possibility na makakakontest siya lalo in terms of the objectives, lalo na ngayon. Kung titignan natin yung mga items, a bit of offensive and defensive items ang kinuha ng mga roamers and especially yung ibang mga main damage dealers. Plus, we also saw the emblems earlier. You have the 4 quantum charges na meron ang AP Bren. Pero flickers naman para sa buong koponan. So, team fight talaga ang mangyayari. Let's see. Top lane, Polado. Oh! Flicker's gonna be committed by Flap TZ para makatakas sa pagkakataon na yun. Although, wala na siyang flicker para sa unang turtle. 3 and 42. Malamang nag-call na si Edward dyan. Flicker burn. Parang nag-attempt pa sana dun si Flap TZ na pumasok na lang dun sa bush pero nung parang sabi niya, ay hindi aabot, mababagsak na yung appraisers. Pinlaker na lang para sure eh. So, wala yung gulat factor na pwedeng, or yung glulat factor na pwedeng gawin dito ni Flap TZ mamaya kapag nagkaroon na tayo ng turtle. So, tatapangan na to ng Blacklist International for sure. Lalo pa at napilitan talaga nilang gamitin o i-burn na itong si Flap TZ yung skill na yun. Ang tapang na rin ng Blacklist International. Unlike kanina na na-outplay sila ni Ogwen. Oh, teka lang. Ogwen is gonna be committed here. It's Yue getting that first blood going on to the hands of Blacklist International at mukhang Flap TZ ngayon. Finally, nakaabot na siya ng level 4. Mukhang papalag na to. At yung Glulets ay lumabas na. Here comes the longest one. Nag-aabang na naman ang kanyang mapupunteriya. But Rana J and Yue, nagdikit-dikit na ang mga members ng Blacklist International. Nagpaliwanag na rin. Si Rana J making it happen for his team. NetherRealm is gonna be committed as well. Pero walang magkakamatayan muna. Hindi pa nakakommit. Pero finally, it's gonna be Sensui. Instincts on point, getting the first turtle. After 2 games na lumalamang ang AP Bren sa mga early stages ng laro, dito na man ay binaligtad to ng Blacklist International. This time, nasa kanila momentum. Sobrang ganda nung ginawa doon netong si Edward na mas nakuha na yata yung timpla niya with this hero. Apart from the fact na talagang nagawa ng Blacklist International yung mas maganda na early rotation kontra nga dito sa glue ni Flap TZ, forcing the early flicker and securing na hindi siya yung mauuna, hindi siya yung makakapag-set ng tempo para sa kanyang mga kasama. Now, this is a very good start para sa Blacklist International dahil compared to the first 2 games, parang kanina pa sila nahihirapan talaga makasimula ng objective take. Pero nakuha na nila ngayon dahil nga activated na yung mga members na malapit talaga sa first turtle fight. And with the start na meron sila, kaya nilang lumaban, kaya nilang gamitin si Renny J para humarap. At ayun, activated si Agent Zero, ha? Up early game start para dito sa iba sa mga members ng Blacklist International. Although AP Brand is gonna be back into a corner, naalalay nila si Super Marco. Pero makaharap din naman niya ang Bennett's Rage. And that is gonna be an easy clear for the side of Blacklist International. AP Brand though, they're looking for scraps at this point. Kasi medyo yung ginagawa nilang panggagangster kay Sensui kanina, si Sensui na ang gumagawa. Hindi na pwede, sabi ni Sensui. Favorite ko to eh. Gangster! Gangster, pre-train ko na to eh. At hindi na ngayon nag-gangster ni Ogwen si Sensui. Siya na ngayon na nagzuzone. Literal na buhay ng gangster. Literal na kailangan mo talagang mag-ingat. Literal na isang bala ka lang. Kailangan mo nang mag-back away. Pero, And they're taking things into their own hands. daming nakukuha ng Blacklist ngayon, ha? You have a lot of energy shields. Those plates, those energy shields ay nakuha ng buong buo ni Filipino sniper. Yes. Ngayon, Kill 1. parang nakikita mong mas activated na talaga si Edward as compared to Flap TZ na nahuhuli sa pag-clear, nahuhuli sa pagsunod. Kaya naman ngayon,
ito na naman ang same situation and same location kung saan nangyari yung advantage ng Blacklist International. Oh, Okay. Heal is gonna be happening right now. Ogwen na naman mag-Searching Eagle ang mga mata niya. It's gonna be Yue. You are chosen. Pero si Renegade sinusubukan iligtas ang kanyang mga kakampi. Kaso si Super Marco finally getting the first kill of the Brody. Wow. At ngayon nakabalibot na naman ang AP Bren, yung kalamangan na hinawakan ng Blacklist International kanina ay makukuha na ng AP Bren as they equalize on the turtle. But Oheb making things happen on the bot lane. What a trade mula kay Filipino Sniper. Yung nakita natin na turtle fight, akala natin magagawa ulit ng Blacklist International yung ginawa nila, pero dito sa bottom lane. Oh! Okay, kamuntikan. Kamuntikan, pero hindi pala. Oh! Oheb with the kill. Sorry, that was Ogwen with the kill. Yup, Ogwen saying, oh, to Oheb, hello. Hindi talaga siya makakakuha ng kahit ano pang kill as of that moment, and that is gonna be a retaliation, pagbawi ng AP Bren. Mas pinadikit pa nila. Yung kaninang turtle fight talaga parang ang crucial kasi right before mangyari yun, nakuha na agad ni Few yung Necklace of Durance. Like saktong-sakto talaga. So ngayon, nakikita natin na medyo nasasagot na yung healing. Oh my God. Pero Hoy! Edward! Binalik! Back to you! Sabi ni Flap TZ, and automatically naglatag na naman ng isa pang skill. Sinampo ni Flap TZ si Edward. Sampuhan malala. Sinampo niya si Edward. Kimpi pa naman si Edward. Ang tagal nating hindi nakakita ng shampoo, pero ngayon it's coming back. And it is true as Ogwen na naman ang mamamataan dito, pero mukhang nagpaskalahati ang kanyang buhay. But Super Marco gets the turret, so Blacklist will back away. Ito guys, we need to think about this. Akala natin lumamang na ang Blacklist International doon. Pero two crucial pick-offs. One is Oheb doon sa bottom side. And then ngayon naman, si Edward. So, reset ang larong to. Yeah, nagkaroon na naman tayo ng parang back to zero moment para dito sa parehong kupunan. In a sense, na yung kanina nating inaasahang itutuloy-tuloy na ng Blacklist International when it comes to objective takes, ay nasagot agad ng AP Bren with just the second turtle. Nandoon, nakasama na agad ito si Flap TZ. At yung pagka-pick up nga agad nung napaka-crucial na pangontra doon sa Blessing of the Moon Goddess dito na ultimate ni Rene J ay talagang nakuha at nakolekta na nila bago pa magkaroon ng second turtle fight. So nagawa ng i-pull off doon kasi may flicker na rin si Flap TZ. So gulo-gulo na naman ang side ng Blacklist International dahil talagang yun ang goal para dito sa AP Bren sa lineup nila. Glulo. Lulat talaga. Hans, bago natin makita itong turtle na to, alam mo kung gaano ka nakaka-irita itong glulat. Ayan na nga! As in, nakakairita na talaga, kaya naman kailangan niya shampoohin to. It's gonna be Edward nasa may badalikuran, wants to go for it as well. Pero nakabalibot na naman, hila para dito kay Edward. Netherrealm gagamitin ni Yue, pero pumapalag pa rin ang Blacklist International. Same thing para kay AP Brent, pumapalag pa rin ang parehas na kupunan. Oh my God! Out easy getting that one. Pero nakabalibot na naman, walang iba kundi itong si Renegade dahil hini-heal silang lahat. However, it's gonna be Ogwen going down, and it's time for Blacklist International. Sabi nila, oy, Yue, kailangan na nating ipalag to. Pero AP Brent gets that one. Kahit papano, Blacklist International, they have 5v4. One trade for a turtle. Ipupush pa rin to ng Blacklist. Pero mukhang magbaback off na muna sila. Masakit na rin yung sniper. Ayan na. Ayan na. Akala ko talaga, buong akala ko, na yung glue, humit na lang sa lahat. Sinabunutan si Rene J. Then again, yung damage output ng Blacklist is still better Yes. kesa sa AP Bren. Oh, to think na nireserba pa ni Few yung Netherrealm niya hanggang sa kahuli-hulihang sandali nung team fight na yon para lang talagang mas i-encourage yung mga kasama niya na mag-go at hindi masyadong matakot talagang ilaban. Hindi pa rin yun naging sapat para ang AP Bren ang makakuha ng kalamangan. Napakataas ngayon ng damage potential ng Blacklist International kapag ka magkakadikit sila. Lalo pa at na-enable dito si Oheb na pagbigyan siya. Meron siyang damage na hawak-hawak na ngayon. Kasi nga nagsimula tayo sa early game na si Rene J, siya na agad yung sinasamahan mula kanina. And mukhang goods na good siya. Using the Bennett also to spam the waves. Oheb is at his power spike. Pwede na gamitin to ng Blacklist International. Then again, nakakalaro na din si Agent Zero. Oo. Nakikita na natin yung Enough damage to answer the Blessing of the Moon Goddess na ginagawa o ginagamit kasi paulit-ulit ni Rene J. And speaking of magkakasama, Nasa baba na pala tayo. Kalate ang buhay ni Oheb pero may heal pa rin ha. Oh, it's gonna be Yue using that flicker para makatakas. In that moment, Blacklist International finally holding that 1.1k gold lead. Yeah. Pinipilit nilang butasin. Yung nasa may bandang gitna, but AP Brand not giving an inch. Klaro na rin sa akin na nalalaro to ng Blacklist International. Low scoring and they're just
they're just getting all of the objectives. Siyempre, yun naman talaga yung kalaban eh. Torre ang kalaban sa MLBB para manalo. At ngayon, another round nitong Lord Dance. First Lord of this game. Kanino mapupunta kaya to? Reset muna. Hindi pa natin madedetermine yan because it's gonna be Calteasy ng AP Bren na nakahawak doon. Meanwhile, may minion wave Okay. sa may bandang ibaba that they need to clear out. Alright, makikita natin din si Flap roaming around the vicinity. Nandito si Rene J nakaharap. Okay, humaharap ngayon ang Blacklist. Edward puno din stacks. Yup, andito na naman si Flapteasy pero siya masasapak dito. Yung Glulets ay nilabas na. It is gonna be another reset. Few though, medyo makangalahati yung kanyang damage output or yung HP niya dahil sa damage output na dala-dala nitong si Oheb. Ito yung sinasabi ni Brigida kanina na medyo makate ang damage output ng Blacklist International. Kailangan mag-ingat ng AP Bren. 60% ang buhay ng Lord. This is the dance na pinag-uusapan natin. Pokes are coming in for both of the squads. Sensui, lilikod. Everyone is anticipating the initiation Yes. na pwedeng gawin ng dalawang komunan na to. Naka-jabong bits. Oo. Si Oheb. Oo nga eh. Reset! Reset ulit. Part 3. Napakatapang actually ni OF to think na I think naka-Bennett and Renner yung kanyang dala-dala. Bennett- Pa rin ngayon, parang Bennett and ni Biro yan. Ni Biro Alright, na ang alright. kanyang dala. So, pwede talaga tayong Oh. basta may malapit na And first first na naman, si Calteasy mamataan pero makakatakas pa siya sa tulong ng Netherrealm this time around. It's gonna be the Netherrealm ng Blacklist International. Wala pa nga dito yata yung Oh my God. Ren J. Hinihintay Oh nila my na God. magkataon na yun na. Nagpalabas na ng Light of the Moon Goddess. Nag-shampoo na naman itong si Flapteasy going for Ren J. And yes, this is gonna go down. This time Flapteasy pumapalag na lang pero Super Marco sa may padalikuran. Inaabang kayo si Edward and Edward goes down. AP Bren gets 2 in the process but another Appraiser's Rack. Sana para kay Sensui. They wanna go for it. Look at Oheb making it happen for his team. Pero 4 ang nawala para sa isa. Oheb na lang ang natitira. The Filipino sniper, makakakuha ba siya dito ng isang malupit na play dahil 4 sa side ng AB Bren ang binabantayan siya. Flap, TZ, sinampo niya si Renny J. Kanina si Oh, Edward. wait a minute! Oh my glove! Pumapalag pa rin sila and actually a double kill! Coming in from Oheb, the Filipino sniper! Clutch time when it's happening! At yung Lord, mapupunta sa AP Bren. Pero sabi ni Oheb, isang bala lang naman yung dalawang yan. Ang chaotic ng mga nangyari na yon. But an objective was taken. Nauupo na ako. Okay An lang. objective Okay lang. para dito sa AB Bren. Ano bang nangyari? Magigets mo talaga kung papaano talagang magre-react na lang pati yung mga katawan natin sa mga pangyayari dito eh. Pero yung naging targeting doon ni Flapteasy was very crucial talaga for Blacklist International again. Making sure na yung nahuli niya at that moment was Rene J. At si Rene J yon na nagamitan na rin dito ng Necklace of Durance. Si Rene J yon na napoke na ni na few at tinarget nung ibang mga membro ng AP Bren. So long as wala na siya sa equation, talagang pwede nang magmatapang ng paulit-ulit ang AP Bren pagka meron silang gustong mga hanapin. Wala na rin namang iba pa na pwedeng additional sustain na makuha at matanggap ang Blacklist International. Meron naman silang Netherrealm pero na-force na rin agad at may team fight muli. This time, si Sensui ang masyashampoo. Medyo masastuck siya dito. Netherrealm and also yung heal na nagagaling kay Ren J. Magagamit na rin pero hindi pa rin mawawala yung iba sa mga members ng Blacklist International. One ultimate has already been used pero buhay pa rin ang mga agents. They wanna go for the defense. Hindi pa naman makakabangga itong Lord na nandito sa may bandang gitna. They want to go for the extra mile na target lock na naman. Itong si Super Marco, Ren J and Oheb, pinoprotektahan ng isa't isa. Wala na namang minions ang AP Bren. Depensang matatag. Coming in from Blacklist International. This time they wanna go top. Depends ang agents. Yeah. Pero AP Bren 1K gold lead. AP Bren will back off. Going back to what happened earlier, masakit na sana dapat ang damage output ni Oheb. He has the Malefic Roar. Pero number 1, hindi ganon katumama yung Bennett's Rage dahil they committed ang to Kyle. And then pangalawa, nung namula yung AP Bren, nag-scatter sila para maiwasan nila yung Nibiru's Passion. To the point na nagkagulo-gulo na ang naiwan na lang sa Lord, Super Marco. Oh, kasi nga naman, glue yung hawak nila. Parang yung playstyle pala talaga ng AP Bren ngayon. Hindi lang glue lang. Dapat gulo-gulo yung team Magulo. fight. Magulo yung mga team fight na nangyayari para hindi masakto ng Blacklist International yung mga gusto nilang isakto tulad niyan. Kaso, speaking of which, it's gonna be sakto na naman. May ipit yata sa Flapteasy pero nakapag-shampoo na naman. Although he's the one who goes down. Glue finally is out. Shampoo is gonna happen for another day. And look at that. As all of that was happening, Edward, siya naman ngayon na magkakaroon ng canon event para makabutas at nagbibigay buhay na naman ang Blacklist International. Nakakalaro na si Agent Zero. Let's see what's gonna happen. Getting- Basagan tower. Basagan tower sa mid lane.
That was a crucial pick-off. Ibang klase ngayon ang ginagawang pagtatansya ng Blacklist International. Meron na silang tiwala at meron na silang mga assignments. Oh. Pinipili na lang mag-group together na mga dapat mag-group together. Binihiwalay na yung mga dapat at isasama na lang nila kapag kinakailangan na. Maganda ang nagiging advantage ng AP Bren kapag nakakita tayo ng mga team fights or 5-on-5 situations dahil nga meron silang isang flap TZ na meron agad na isolate na nakukuha. Pero nasa punto na ang Blacklist International na masakit na talaga ang damage meron si Oheb dito sa Beatrix. Yes. Yung Nibiru ay sapat na para tunawin ang glue kapag ito ay nagtangka. Kailangan itong si Flap TZ ang glue. Shampoohin niya ang tamang dapat shampoohin. Shampooin ng dandruff. Oo. Kailangan kung sino man ang shampoohin, dapat tamang tao. Dapat tamang tao. Tingin ko dapat nga si Rene G. Oo, pakiramdam ko rin eh. Pakiramdam ko rin and as of this moment, naghihintay lang si Flap. Siya ngayon ang pumupronta dito sa Lord. Ito longest one ay nandito. Nagpapatak ng shampoo. Unti-unting nagsaslam-slam. Ganito kagulo yan ha, ganyang kagulo ang glue. Pero si Edward, spatan niya ba si Edward dito? Hinawakan na ni Rene J si Sensui. At ihahatid ni Sensui. Reset. Ang Lord pabalik sa Lord Pit. Reset. Kuha lang muna dito. Nandito Wanderer for sure. Para sa side naman ng Blacklist. This is it, Edward. Sumasyado boxing lang. Oh, grabe yung sayaw nyo nakikita natin dito. Lamang din ng kaunti yung wave sa bot ng AP Bren. So, medyo mamamataan naman yun ng Blacklist International. Pero there at this point na ayaw nilang bitawan to for sure. Nanggigigil Oo. na pare sa koponan. Dama mo yung gigil. Konti na lang kukurutin na nila to eh. This is round 3 already. Nagkakakurutan na dito sa my Lord Pit. Alam mo yung kurot ka na, di mo lang magawa eh. Last to array challenge. Oo nga eh. Last to lap. Try not to lap challenge. Ay, nako! Uy. Andito na naman ang dalawang teams. Oh. Yuwe na naman onto the red side. Actually, to the river as well. Kabado 20 na lahat. Oo. Kabado 20 na lahat. Ito yung mga moments na sana nanood na lang tayo. Oo. Pero hindi. Round 3. Lord reset na naman. Lord reset na Pero naman. minamadali ng Blacklist. Kurot na to eh. Kurot na si sapak na rin si Edward eh. Kanina pa siya nandun eh. Pero si Ogwen, Okay. Ogwen gumawa na naman ng extra move. Oheb na naman ang mapipilitan na gumamit ang kanyang flicker. Ito naman si Edward sa may badalikuran. Sensui already committing that nether realm. Ito na yata ang tamang pagkataon para sa Blacklist International. Sumampo na si Flap. Will they be able to secure this one? Sensui sacrificing his life. And still, Kaltizi getting that Lord on the side of AP Bren. Pero si Oheb, tira mo naman, bringing glue down. And the rest of the members of AP Bren wants to go for it. But Oheb is out. Kyle Tizi naglatag na naman ng extra decimation. Yuwe ay kailangan mabuhay sa pagkakataon na to. Flicker to be able to get away. Ogwen nandun. At tatlo ang nawala sa mga agents. Yuwe buying a bit more time. And it's only Edward. Agent Zero is the only one alive. Sa tagal-tagal na nangyaring Lord Dance na yon, isa lang ang nanaigid. That was AP Bren. Anong nangyari? Pinili na ni Ogwen simulan talaga yung laban at hinapat talaga nila. Sinama niya yung kanyang glue. Pero si Edward may depensa. Sabi nila mamaya na daw yung instant replay. We wanna go for Agent Zero. Cause this time, it's gonna be a faded rematch.